Pagka malambot yung lupa, kailangan ng pag-aralan mabuti kung ano yung tamang pundasyon na gamitin. Meron akong ginawang case analysis para may kumpara natin yung pagkakaiba nitong floating foundation at saka yung isolated footing. So ganito yung floating foundation. Yung foundation nasa ground level. Foundation at the same time magiging flooring na ng ground floor. So pagka tingnan mo sa ilalim, ganito yung itsura. In-optimize ko lang yung mat foundation. Kinapalan natin dito sa gilid. Kapalan natin sa ilalim ng mga columns na ganito. Kasi dito yung mga matataas na loading. Pwede namang gawin nating pare-parehas yung thickness nito. Pero mas magastos. So, para ma-optimize natin yung design, kapalan na lang natin dito sa gilid, dito sa column, sa ilalim ng mga column, at mas manipis dito sa in-between columns para mas makatipid ng konti. I-try natin i-simulate para makita natin yung dahilan kung bakit ko nabanggit na mas tama ito kumpara doon sa isolated footing. Pagkatingnan natin yung soil pressure, yung kanina nakita natin sa isolated footing, ang pinaka-minimum na soil pressure dito sa isolated footing system is 164 kN per square meters. Pagkatingnan natin dito sa mat foundation or floating foundation, ang pinaka-maximum na nakikita natin dito is 94 kN per square meters. Pagkatingnan natin dito sa mat footing or floating foundation, ay mas uniformly distributed yung soil pressure. Yung malaking pressure is nasa corner or nasa gilid. Yung isolated footing, yung malaking pressure is nasa gitna. Ang problema, yung difference nitong minimum at saka yung maximum, napakalaki yung difference. Unbalance yung distribution ng soil pressure. Malaki yung chance na magkaroon ng differential settlement. Compare natin dito sa mat footing or floating foundation, makita natin na maiwasan natin yung differential settlement ng building. Ganito ang mangyari pag may differential settlement. Kaya pagka lumubog itong footing, pagka mag-settle yan ng, let's say, 20 mm, magkakaroon din ng settlement dito sa, or deflection dito sa floor. Pagka ang partition walls mo ay mga blockworks, hollow blocks, magkakaroon ng cracks yung hollow blocks. Samantalang dito mga kaibigan, ay uniformly distributed yung loading. Yung pinaka-critical dito mga kaibigan sa ganitong uri ng foundation ay yung nasa gilid. Pero madali lang masolusyonan dito, kakapalan mo lang dito, ganyan, sa gilid, kakapalan mo lang dito, mabawasan na yung soil pressure pag ganyan. So in terms of design, mga kaibigan, ay advantage itong floating foundation. Pagdating naman sa cost, sa construction, makakatipid ka dito sa floating foundation kumpara dito sa isolated footing. Kasi pagka malalim na yung hukay mo, ay mas lalaki yung gastos. At ang problema pa doon, baka kahit na maghukay ka ng malalim, hindi mo masolve yung problema dahil malambot nga yung lupa. So ang pinakasiguradong solusyon mga kaibigan ay itong floating foundation. Pagka mas mataas na building ay mat foundation with piles. Yun ang mga posibilidad na pwedeng gamitin. Pero pagka mga 4 stories, ay kaya nitong mat foundation or floating foundation na dalhin. Tandaan po natin mga kaibigan, pagka malambot ang ating lupa at saka matubig yung lugar, importante na mag-conduct tayo ng soil analysis para malaman natin yung mas detalyeng karakteristik ng lupa. Lalo na sa mga nagpapatayo ng mga building, pagka na-encounter natin itong malambot na lupa, mas i-recommend ko sa inyo mga kaibigan na gamitin natin itong floating foundation or mat foundation system. Huwag po nating pilitin gamitan ng mga traditional na foundation or yung isolated system, hindi dahil sa yun yung nakasanayan ng mga contractor o yung mga gumagawa. Kailangan po natin gamitan ng tamang solusyon para masiguro natin na pagka may malakas na lindol ay hindi tayo magkaroon ng problema. Pagka na-design ng maayos ito, ay makakasiguro ako na mas matibay ito at saka mas matipid kaysa sa mga isolated footing or yung mga traditional na isolated footing pagka ang lugar na pagpapatayuan ay matubig at saka malambot na lupa.
Fine. Do you understand that? Yes. Yun po ang ating talakayan tungkol sa floating foundation or mat foundation. At sana may natutunan kayo sa video na ito. Salamat sa panonood at kita-kita na lang tayo sa susunod na mga videos.